Ang pangalan ko ay Miguel Santos. Ako ay 52 taong gulang at galing ako sa isang tahimik na lungsod sa probinsya. Inilaan ko ang 6 na taon ng buhay ko sa pag-aalaga sa asawa kong si Emilia Reyes, na sinasabing lumpo matapos ang aksidente. Nagbago ang lahat 3 araw na ang nakalipas nang dalhin ko siya sa ospital dahil sa impeksyon sa paghinga. Lumabas ang doktor mula sa examination room na may ekspresyong hindi ko malilimutan. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sa nanginginig na boses ay sinabi, "Emar Santos, tawagan ang pulisya." Sa sandaling iyon, hindi ko pa naiintindihan kung bakit. Pero malapit na akong matuklasan ang katotohanang lubusang sisirain ang aking mundo. Pero bago ko ipagpatuloy ang kwento, pakikalmahan mo ba ang like button, mag-subscribe sa channel, at mag-comment kung saan ka nanonood. Mahalaga ang suporta mo. Kung tatanungin mo ako kung ano ang buhay ko bago ng araw na iyon, sasabihin ko sa iyo na puro sakripisyo at dedikasyon. Tuwing umaga, gumigising ako bago magliwanag. Masakit ang katawan ko mula sa pagtulog sa hindi komportableng upuan sa tabi ng kama niya. Kahit pagod na pagod, ang una kong ginagawa ay ngumiti sa kanya. "Magandang umaga, mahal ko," sabi ko habang inaayos ang lahat para sa kanyang pagligo sa umaga. Ngayon Martes, araw ng full bath. Naging serye na ng maingat na organisadong rutina ang buhay ko. Kailangan ng pagligo ni Emilia na painitin ang tubig sa eksaktong temperatura. Ihanda ang mga tuwalya, ang neutral na sabon na hindi makakairita sa kanyang sensitibong balat, at ilagay ang portable bathtub sa tabi ng hospital bed na inilagay namin sa sala. Lahat dapat perpektong maayos bago ko simulan. "Tara na, alisin natin yang pajamas mo, honey." Sa pag-aalaga na natutunan ko sa mga nakalipas na taon, dahan-dahang inaalis ko ang damit mula sa kanyang hindi gumagalaw na katawan. Si Emilia ay dating mananayaw bago ang aksidente. Isang babaeng puno ng buhay at galaw, na ngayon ay nabawasan sa malupit na katahimikan. Ayon sa sinabi sa akin, may tumakas na truck sa red light habang tumatawid siya sa kalsada. Wala ako sa bayan, nasa probinsya ako para sa trabaho. Hindi ko napatawad ang sarili ko sa hindi pagkakaroon doon. Mahigpit pero maingat kong hinawakan siya, tulad ng itinuro sa akin ng unang nurse. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko nang gawin lahat mag-isa. Paano siya galawin ng hindi masaktan? Paano suportahan ang lig? Paano panatilihin ang kanyang dignidad habang nililigo ko siya? "Alam mo ba kung anong araw ngayon?" Tanong ko habang pinapahiran ang sponge sa likod niya. "Ngayon ang ika-negatibo, 27 naming wedding anniversary. Naalala mo ba ang kasal natin?" Gusto kong kausapin siya habang nililigo. Sinabi ng mga doktor na kahit hindi siya makasagot ng berbal, naririnig niya ang lahat. Tinuruan nila kami ng simpleng sistema. Isang kurap ay, 2 kurap ay hindi. Iyon ang paraan namin ng pag-uusap. Sa partikular na araw na iyon, habang tinatapos ko ang pagpapatuyo sa kanya, tumunog ang telepono. Si Lourdes, ang kapatid ni Emilia. "Magandang umaga, Miguel. Kumusta ang kapatid ko ngayon?" "Nasa kalagitnaan kami ng morning bath. Normal lang lahat." "Perfect. Nagpapaalam lang ako na dadaan ako ngayong hapon. May importante akong pag-uusapan sa iyo." "Tungkol saan?" "Mas gusto ko sabihin ng harapan. Tungkol sa papeles ng bahay ni nanay at tatay." "Sige, naghihintay kami." Pagkatapos magsara, napansin ko ang isang bagay sa mata ni Emilia. Atensyon na nakakabahala sa akin. "Masakit ba?" tanong ko. "Kurap 1 beses para, 2 para hindi." 2 mabagal na kurap. Walang pisikal na sakit, pero may nakakagambala sa kanya. "Dadaan si Lourdes mamaya. Siguradong matutuwa ka." Pagbanggit ko sa kapatid niya, parang may kidlat ng takot sa mata niya. Inakala ko lang na imahinasyon ko iyon. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-aalaga at mga gabing walang tulog, minsan nakikita ko ang mga bagay na wala naman. Habang pinapakain ko siya ng almusal, oatmeal na may pulo at orange juice, lahat binlend ayon sa tagubilin ng doktor, may kumatok ng malakas sa pinto. "Sino yan?" Sigaw ko mula sa sala. "Ako si Daniel, pinsan ni Emilia. Kailangan nating mag-usap, Miguel." Si Daniel, ang awkward na pinsan na laging dumadating sa pinakamasamang oras na may business proposals na hindi naman nakikinabang kundi sa kanya lang. "Hintayin mo saglit," sagot ko ng may pagod. Pinunasan ko ang bibig ni Emilia at binulong na babalik ako agad. Pagbukas ko ng pinto, pumasok si Daniel nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Nakaayos na nakaayos tulad ng dati, na may hangin ng superiority na nakakairita sa akin. "Miguel, mukha kang pagod na pagod. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado?" Nag-almusal si Emilia. "Sabihin mo na kung ano ang sasabihin mo. At bilisan mo."
Lumapit siya, binaba ang boses. Dito ako para pag-usapan ang mana ni Tio Roberto. Ang mana? Ano ang kinalaman niyan sa akin? Lahat. Nag-iwan si Roberto ng malaking trust fund para kay Emilia na may kondisyon na gamitin para sa treatment niya. Tingnan mo, Miguel, nakikita kita araw-araw na nag-aalaga sa pinsan ko. Sinasayang ang buhay mo. Ang perang iyon ay ginagamit para sa gusto ni Roberto, ang pag-aalaga kay Emilia. Pero may experimental treatments sa ibang bansa. Pwede nating. Pinutol ko agad. Wala tayong Daniel. Para kay Emilia ang pera na iyon. At ako ang magdedesisyon kung paano gagamitin base sa rekomendasyon ng doktor. Matigas ka talaga. Pag-isipan mo. Sa bahagi ng trust na iyon, pwede tayong mag-invest sa specialized clinic na pamamahalaan ko. Magkakaroon si Emilia ng pinakamabuting pag-aalaga. At makakapagpahinga ka na rin. Tinitigan ko siya, pinipigilan ang inis. Clinic na pamamahalaan mo. Ang convenient naman. Legitimate business proposal iyan. Git niya. Hindi. Pasensya na. Pero naghihintay ang asawa ko para tapusin ang almusal. Niyuko ni Daniel ang kamao. Pero pinanatili ang peking ngiti. Hindi pa tapos to, Miguel. Babalik ako na may papeles at abogado kung kailangan. Nagiging makasarili ka. Akala mo ikaw lang ang nagmamahal kay Emilia. Paalam, Daniel. Pag-aalis niya, bumalik ako kay Emilia. Nanlalaki ang mata niya, at siguradong may takot doon. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Walang magdedesisyon para sa atin. Ang natirang umaga ay lumipas sa karaniwang rutina. Physical therapy, pagbabasa, ang classical music na mahal niya. Tumunog ulit ang telepono. Si Lucia, ang kapatid ko. Miguel, kumusta ka? Pagod pa rin tulad ng dati. At ikaw? Nag-aalala para sa iyo tulad ng dati, sagot niya. May balita ba tungkol kay Sofia? Si Sofia, ang isa pang kapatid ko. Nawala siya 2 taon na ang nakalipas ng walang bakas. Imbestigahan ng pulisya, pero walang nahanap. Bigla na lang nawala. Wala pa ring bago. Parang nilamon siya ng lupa. Sa tingin ko dapat tayong mag-hire ng private investigator. Ginawa na natin, Lucia. Walang nahanap, pero mura lang yon. Pwede tayong maghanap ng mas magaling. Sa anong pera? Lahat ng mayroon ako na pupunta sa pag-aalaga kay Emilia. Iyon nga ang gusto kong pag-usapan. Sabi niya ng maingat. Naisip ko, baka isipin mo na ilagay si Emilia sa specialized facility. Kayo rin. Nakipag-usap ba sa iyo si Daniel? Daniel, hindi. Bakit? Maikling ipinaliwanag ko ang pagbisita ng pinsan ni Emilia. Huminga ng malalim si Lucia sa kabilang linya. Hindi. Hindi ko siya nakakausap. Pero pag-isipan mo, kapatid. 6 na taon ka nang hindi nabubuhay. At ngayon sa nangyari kay Sofia, hindi ko siya iiwan. Hindi iwan yon. Naghahanap lang ng professional help. Nagbibigay ng kaunting paghinga sa sarili mo. Para saan, Lucia? Para hanapin si Sofia. Sinubukan na natin lahat. Hindi lang para kay Sofia. Para sa iyo. Kailangan mong mabawi ang kaunti ng buhay mo. Nakapagod ang usapan. Palagi na lang ganito sa pamilya ko. Kailangan ko ng tumapos. Malapit nang magising si Emilia mula sa siesta niya. Pagkatapos pakainin si Emilia ng tanghalian, inayos ko siya para sa karaniwang pahinga. Doon ko napansin ang kakaiba sa nightstand niya. Isang bote ng gamot na hindi ko kilala. Hindi ko naalala na may inireseta ang doktor na bago. Kinuha ko ito at tiningnan ang label, pero bahagyang nabura. Ano to, Emilia? Tanong ko, ipinakita sa kanya ang bote. Nagulat ako sa reaksyon niya. Nanlaki ang mata niya, at nagsimulang kumurap ng mabilis at magulo. Lumalabag sa karaniwang kode namin. Kalmahan mo, mahal ko. May nagbigay ba sa iyo ng mga pills na to? 1 kurap. Si Lourdes. 2 kurap. Hindi, si Daniel. Mahabang kurap. Kumulo ang dugo ko. Ano ang ginagawa ni Daniel na nagbibigay ng gamot kay Emilia nang hindi ko alam? Inilagay ko ang bote sa bulsa ko. Determinado na dalhin ito sa doktor para suriin. Lumipas ang hapon, at dumating si Lourdes sa oras na sinabi niya. May dala siyang folder na may mga dokumento. Miguel. Binati niya ako ng halik sa pisngi. Kumusta siya? Pareho pa rin, sagot ko ng maikli. Naalala ang bote ng gamot. Lumapit si Lourdes sa kapatid niya at hinawakan ang kamay. Sis. Maganda ka ngayon. Sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon, napansin ko ang kakaiba sa interaksyon. Hindi nagpakita si Emilia ng karaniwang saya sa pagkita ng kapatid. Sa halip, mukhang tense, halos natatakot. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong ko kay Lourdes,
nag-alok ng kape. Tungkol sa bahay ni nanay at tatay, sabi niya, naupo sa mesa at inilabas ang mga papeles. Alam mo, nasa pangalan ko at ni Emilia yon. Sa sitwasyon ngayon, sa tingin ko dapat nating ibenta. Ibenta. Pero may sentimental value iyon para sa inyo. Hindi naman nagbabayad ng bill ang sentiment, Miguel. Bukod pa, magagamit ang pera para sa mas magandang treatment kay Emilia. Heto na naman. Una si Daniel na gustong gamitin ang trust fund. Pagkatapos si Lucia na nagmumungkahi ng facility. At ngayon si Lourdes na gustong ibenta ang bahay ng pamilya. Hindi kailanman gugustuhin ni Emilia na ibenta ang bahay na iyon. Hindi makakapagdesisyon si Emilia ngayon. Sabi ni Lourdes nang may lamig na nagpalamig sa akin. May power of attorney ka para sa medical issues. Pero sa property matters, may karapatan din ako bilang koher. Kailangan nating mag-consult sa abogado, sagot ko. Bumibili ng oras. Ginawa ko na. Narito ang preliminary documents para sa SAL. Sabi niya, itinulak ang mga papeles sa akin. Kailangan ko lang ng signature mo bilang legal representative ni Emilia para sa initial proceedings. Tiningnan ko ang mga papeles nang hindi hinahawakan. May mali. Una si Daniel na may biglaang interest sa trust. Ngayon si Lourdes na gustong ibenta ang bahay ng madali. Kailangan kong suriin ng mabuti at mag-consult sa sarili kong abogado. Wala nang oras para diyan, Miguel. May interested buyer na nag-offer ng exceptional price. Pero hanggang katapusan ng buwan lang. Pasensya na, Lourdes, pero hindi ako pipirma ngayon. Nagbago ang mukha niya sandali. Nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita sa kanya. Isang pinipigilan na galit na halos hayop. Pero mabilis niyang na-recover ang composure. Saige, pero pag-isipan mo. Maganda ang pera para sa atin lahat. Bago umalis, lumapit si Lourdes kay Emilia para magpaalam. Binulong niya ang isang bagay sa tainga na hindi ko narinig. Nagbago ang ekspresyon ng asawa ko ng bahagya. Pagkaisa namin, umupo ako sa tabi niya. Ano ang sinabi ni Lourdes sa iyo? Nagsimulang kumurap ng mabilis si Emilia, agitated. Dahan-dahan, mahal ko. May binantaan ba siya? Isang kurap. Nanginginig ang gulugod ko. May kinalaman ba sa pagbebenta ng bahay? Dalawang kurap. Hindi. Sa trust fund ni Tio. Isang kurap. May seryosong nangyayari sa pagitan ni Daniel, Lourdes, at ng misteryosong pills na iyon. Nararamdaman kong nasa panganib si Emilia. Pero paano ko siya mapoprotektahan kung hindi ko pa rin naiintindihan kung ano ito? Nang gabing iyon, habang natutulog si Emilia, sinuri ko ang mga dokumentong iniwan ni Lourdes. Hindi lang proposal na ibenta ang bahay. Kabilang sa mga papeles ay isang peking power of attorney na may pirma ko na nagpapahintulot kay Lourdes na pamahalaan ang lahat ng assets ni Emilia, kabilang ang trust fund. Ang petsa nito mula 3 buwan na ang nakalipas. May nagpalsipika ng pirma ko. Sa nanginginig na kamay, hinanap ko ang telepono at tinawagan si Yar Mendoza, ang primary care physician ni Emilia. Pasensya sa late na tawag, Doc, pero urgent ito. Kailangan kong ipacheck si Emilia bukas ng umaga. May lumala ba ang kondisyon niya? Hindi ko alam. May nahanap akong gamot na hindi ko kilala. At may kakaibang sitwasyon sa pamilya niya. Naiintindihan ko, Miguel. Dalhin mo siya bukas na maaga. Gagawin ko ang full examination at susuriin natin ang mga pills na yan. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nagbabantay kay Emilia. Sa unang pagkakataon sa 6 na taon, nagdududa ako sa lahat at sa lahat. At paano kung hindi totoong aksidente ang aksidente? Paano kung konektado ang pagkawala ng kapatid kong si Sofia sa lahat nito? Paano kung ang buong dedikasyon ko kay Emilia ay bahagi ng ilang masamang plano na hindi ko maintindihan? Kinabukasan, maaga kong inayos si Emilia. Ipinaliwanag ko na pupunta kami sa ospital para sa routine check-up. Habang binibihisan ko siya, parang nakita kong may luha na tumulo sa pisngi niya. Huwag kang matakot, mahal ko. Protektahan kita. Ang biyahe papuntang ospital ay puno ng tensyon. Bawat red light ay nagpapaalala sa diumanoy aksidente na nagpalumpong sa asawa ko. Bawat liko ay nagpapaisip sa lahat ng twists at turns na nakalipas na 6 na taon. Pagdating namin, personal na sinalubong kami ni Yar Mendoza. Sinuri niya ng detalyado si Emilia habang naghihintay ako ng nerbiyos. Kapit ang bote ng gamot sa bulsa ko na parang tahimik na ebidensya na may mali. Kailangan kong magpa-blood tests at ilang neurological studies. Sabi ng doktor pagkatapos ng initial check-up. Ilang oras iyan. Pwede kang maghintay sa family lounge. Habang naghihintay ako, tinawagan ko ang abogado ko para sabihin ang tungkol sa peking dokumento. Siniguro niya na magfa-file kami ng formal complaint sa hapon ding iyon. Dahan-dahang lumipas ang mga oras.
Nakikita ko ang mga nurse na pumapasok at palabas sa kwarto ni Emilia. Sa isang punto, lumabas si Yar Mendoza kasama ang isa pang doktor. Pareho silang tumingin sa akin na may ekspresyong hindi ko maipaliwanag. Lumapit ng dahan-dahan si Yar Mendoza. Emar Santos, kailangan nating mag-usap. Kakaiba ang boses niya. Parang nahihirapan maghanap ng tamang salita. May nahanap kaming kakaiba sa tests ng asawa mo. Ano iyon? Lumalabas siya. Huminga ng malalim si Yar Mendoza bago sumagot. Miguel, tawagan mo ang pulisya ngayon din. Ang mga salita ng doktor ay tumunog sa koridor ng ospital na parang putok ng baril. Hindi maproseso ng isip ko. Pulisya. Bakit? Ano ang problema kay Emilia? Tiningnan ni Yar Mendoza ang kasamahan niya. Isang neurologist ayon sa lab coat. At dinala ko sa maliit na consultation room. Isinara niya ang pinto. Ang sasabihin ko sa iyo ay mahirap ipaliwanag. Simula niya, pinupunasan ang sentido. Nagpatakbo kami ng iba't ibang tests sa asawa mo. Electromyography, MRI, complete blood work. At ang pagkabalisa ay kumakain sa akin ng buhay. Ang asawa mo, Emar Santos, hindi lumpo. Para nang umikot ang kwarto sa paligid ko. Hinawakan ko ang gilid ng mesa para hindi mahulog. Impossible iyan. 6 na taon na siyang hindi gumagalaw. Ako ang nagpapaligo, nagpapakain. Pakinggan mo ako, putol ng neurologist. Conclusive ang tests. Walang damage sa spinal cord. Walang atrophy na katugma sa 6 na taon ng immobility. May signs ng recent use ang muscles niya. Pero nakikita ko siya araw-araw. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya makapagsalita. Sa kurap kami nag-uusap, para sa Diyos. Inilagay ni Yar Mendoza ang folder sa mesa at binuksan. May test results doon. May nahanap din kaming traces ng substances sa dugo niya. Benzodiazepines, pangunahin sa controlled doses, sapat para magmukhang paralyzed, pero hindi sapat para maging panganib sa buhay. Natumba ko sa upuan, hindi makaproseso sa naririnig. Ibig sabihin ba na nagpapanggap si Emilia ng 6 na taon? Hindi eksaktong nagpapanggap, linaw ng neurologist. Systematically siyang dinodroga, pero hindi sapat para maging totoong paralysis. May nagpapanatili sa kanya sa ganitong estado, at mukhang nakikipagtulungan siya. Ang mga pills, bulong ko, kinuha ang bote mula sa bulsa nang nanginginig ang kamay. Nahanap ko to sa nightstand niya. Hindi ko kilala ang gamot. Kinuha ni Yar Mendoza ang bote at sinuri. Hindi ito inireseta sa akin o sa sinumang doktor dito sa ospital. Kailangan nating i-analyze. Pero mukhang bahagi ito ng cocktail ng drugs na nahanap sa system niya. Sino ang nagbibigay nito? Tanong ko. Kahit alam ko na sa puso ko ang sagot. Ang pulisya ang magdedetermine niyan. Sagot ni Yar Mendoza. Sa ngayon, itinigil na namin ang lahat ng medication. Kung tama ang diagnosis namin, dapat magsisimulang bumalik ang mobility niya ng natural sa ilang oras. Gusto ko siyang makita, demand ko, tumayo. Una, kailangan nating tawagan ang authorities. Ito ay possible case ng medical abuse. Baka attempted murder pa. Murder. Parang martilyo ang salitang iyon sa akin. Ang mga substances na nahanap namin, na ibigay ng ganoon katagal, maaring magdulot ng permanenteng damage. Miracle na hindi siya nagkaroon ng malubhang problema sa kidney o atay. Tinawagan namin ang pulisya mula sa office phone. Habang naghihintay, ipinaliwanag pa ni Yar Mendoza ang sitwasyon. Ang preliminary analysis ng dugo niya ay nagpapakita ng very specific medication pattern. May nagdodos sa kanya ng halos professional precision. Sapat para mapanatili ang docility, pero hindi sobra na mahahalata sa routine checkups. Dadalhin ko siya para sa checkups tuwing 2 buwan. Sabi ko, nararamdaman ang pagbagsak ng mundo ko. Bakit hindi ninyo napansin noon? Dahil malamang ina-adjust ang doses bago ang checkups. Bababa ang levels, sapat para magmukhang consistent sa kondisyon niya. Bukod pa, nagdalawang isip siya sandali. Napaka-spread out ng medical appointments niya nitong nakaraang taon. Si Lourdes ang nagmanage noon, bulong ko. Naalala kung paano nag-alok ang kapatid ni Emilia na tulungan ako sa appointments. Sabi niya, para makapagpahinga ako. Dumating ang 2 pulis sa wala pang 15 minuto. Isang babae sa 40 S, si Detective Maria Santos. Agad na kinontrol ang sitwasyon. Kailangan kong ipaliwanag mo ang lahat mula simula. Emar Santos, sabi niya pagkatapos ipakita ng mga doktor ang clinical findings. Paano nangyari ang diumanoy aksidente ng asawa mo? Kinailangan ko ng ilang minuto para magtipon ng isip. 6 na taon ng buhay ko parang natutunaw sa harap ko. Nasa probinsya ako sa Cebu para sa business. May maliit akong craft business. Tinawagan ako ni Lourdes, ang kapatid ni Emilia.
Sabi niya na aksidente si Emilia. May tumakas na truck sa red light at bumangga sa kanya habang tumatawid. Nakita mo ba ang police report mula sa aksidente? Hindi. Si Lourdes ang nag-asikaso ng lahat. Pagdating ko sa ospital, unconscious na si Emilia. Sinabi ng mga doktor, tumingin ako kay Yar Mendoza. Hindi si Yar Mendoza, kundi ang mga doktor na unang nagtratong sa kanya. Sabi nila may spinal cord damage, na hindi na siya makakalakad. Naalala mo ba kung sinong doktor ang nagtratong sa kanya? Si Yar Valencia ang pangunahin. Sa tingin ko, hindi na siya sa ospital na ito. Sumali si Yar Mendoza. Nag-resign si Valencia mga 4 na taon na ang nakalipas. Lumipat daw siya sa ibang bansa. Tumagal ang pagtatanong ng detective ng halos 1 oras. Bawat sagot ko ay parang nagbubukas ng bagong bitak sa mundo na akala ko kilala ko. Isang huling tanong muna, sabi niya sa wakas. Binanggit mo na nawala ang kapatid mong si Sofia, 2 taon na ang nakalipas. Pwede mo bang bigyan ako ng higit pang detalye? Naramdaman ko ang bukol sa lalamunan. Madalas na bumibisita si Sofia para tulungan ako kay Emilia. Isang araw, sinabi niya na napansin niya ang kakaiba sa pag-ugali ni Lourdes, na gusto niyang imbestigahan pa. Sa sumunod na linggo, nawala siya. Nag-iwan siya ng note na kailangan daw niya ng oras para sa sarili. Pupunta sa probinsya sandali. Pero hindi na siya nag-contact ulit. At hindi mo ba naisip na suspetsoso iyon? Siyempre naisip ko. Naghira ko ng private detective, pero walang nahanap. Sabi ng pulisya, adult na siya na nagdesisyon umalis ng kusa. Walang signs ng foul play o dahilan para maghinala ng krimen. Isinara ng detective ang notebook niya. Emar Santos, muling bubuksan namin ang investigasyon sa pagkawala ng kapatid mo. At ngayon kailangan kong makausap ang asawa mo. Tumalo ng puso ko. Pwede ba akong sumama? Mas gusto kong makausap siya muna ng mag-isa. Ayon sa mga doktor, dapat nagbabalik na ang kakayahang makipagkomunika niya. Sumali si Yar Mendoza. Sa tingin ko mas mabuti kung naroroon si Emar Santos. Mas magiging safe ang pakiramdam ng pasyente. Kahit nag-alinlangan, pumayag ang detective. Pagpasok namin sa kwarto ni Emilia, nagulat ako nang makita siyang bukas ang mata. Mas alert kaysa nakita ko sa mga nakalipas na taon. Nagdama ang mata namin. Hindi ko nakita ang pag-ibig na inaasahan ko o kahit guilt. Nakita ko ang takot, malalim na hayop na takot. Emares Santos, Detective Maria Santos ako. Naiintindihan mo ba ako? Tumango ng bahagya si Emilia. Ang simpleng galaw na iyon ay nagpaubos ng hininga ko. Sa loob ng 6 na taon, kurap lang ang sagot niya. Ipinapaalam ni Yar Mendoza na dapat makapagsalita ka na kapag nawala na ang epekto ng gamot. Patuloy ng detective. Sa ngayon, pwede kang sumagot sa gestures. Alam mo ba kung sino ang nagbibigay sa iyo ng mga substances na to? Tinitigan ako ni Emilia. Pagkatapos ay tumingin sa detective. Tumango ulit siya. Si kapatid mo, si Lourdes. Isa pang tumango, mas matatag. May iba pa bang kasali? Tumango ulit si Emilia. Si Daniel, pinsan mo. Tumango. May iba pa. Ipikit ni Emilia ang mata sandali na parang nag-iipon ng lakas. Pagbukas niya, nanginginig ang labi. Dahan-dahang binigkas niya ang isang salita. Tahimik, pero malinaw na mabasa. Valencia, ang doktor na unang nagtratong sa kanya, ang nagdiagnose ng paralisis, ang nawala 4 na taon na ang nakalipas. Tiningnan ng detective ang relo. Mag-iwan ako ng patrol car na magbabantay sa kwarto mo, Emares Santos. At kailangan kong magpadala ng mga opisyal sa bahay ninyo, Emar Santos, para isekir ang lugar at maghanap ng ebidensya. Siyempre, sagot ko, nanlalaki pa rin sa shock. Sa ngayon, huwag kang makipag-ugnayan kahit kanino sa pamilya ng asawa mo. Sasabihin namin sa kanila na naospital siya dahil sa respiratory complications. Pero hindi namin banggitin ang mga natuklasan namin. Kailangan nilang maniwala na pareho pa rin ang lahat habang nag-iimbestiga kami. Pag-aalis ng detective, naiwan kaming dalawa ni Emilia. Mabigat na parang tingga ang katahimikan sa pagitan namin. Lumapit ako sa kama niya. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Paano kumilos sa bagong realidad na ito? Emilia, bakit? Iyon lang ang naiuwi ko sabihin. Tiningnan niya ako na puno ng luha ang mata. Sinubukan niyang magsalita. Sa wakas, sa boses mula sa mga taon ng katahimikan, binulong niya. Sofia, ang pangalan ng nawawalang kapatid ko, sa labi niya, ay nagpalamig sa gulugod ko. Ano ang alam mo tungkol kay Sofia? Tanong ko, lumapit sa kanya. Pinatay nila siya. Naramdaman kong bumukas ang lupa sa ilalim ko. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang nurse para i-check ang vital signs ni Emilia. Kailangan mong lumabas sandali,
Sir, sabi niya. Liliguan namin siya at magpapatakbo ng ilang tests pa. Natumba ako palabas sa hallway, parang lasing. Sumandal ako sa dingding na sinusubukang huminga. Patay si Sofia. Nagpapanggap si Emilia. 6 na taon ng buhay ko na inilaan sa isang kasinungalingan. At hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit. Lumapit si Yar Mendoza na may baso ng tubig. Dapat umuwi ka at magpahinga, Miguel. Sobrang emosyon na para sa isang araw. Hindi ko siya maiwan, sagot ko. Paano kung subukan nilang saktan siya? May mga pulis na nagbabantay at babantayan namin ng mabuti. Umuwi ka, mag-empake ng gamit at bumalik. Maglalagay kami ng mas komportableng upuan para makapagpalipas ka ng gabi. Sa wakas ay pumayag ako. Kailangan ko ng sariwang hangin at oras para mag-isip. Bukod pa, kailangan kong samahan ang pulisya na magse-search sa bahay namin. Ang biyahe pauwi ay parang surreal. Ang parehong mga kalsada na dinadaanan ko kaninang umaga kasama ang lumulumpong Emilia ay ngayon mukhang sa ibang realidad. Pagdating ko, 4 na opisyal na ang naghihintay sa pinto. Habang nagse-search sila sa bahay, nagsimula akong mag-empake ng gamit para kay Emilia at sa akin. Malinis na damit, toiletries, ang libro na binabasa ko sa kanya. Mechanical tasks na tumutulong sa akin na hindi mag-isip ng sobra. Sa kwarto na dati naming pinagsasaluhan, bago naging sentro ng buhay namin ang hospital bed sa sala. Nahanap ko ang maliit na susi na nakatago sa ilalim ng sock drawer ko. Hindi ko naalala na nakita ko ito noon. Lumapit sa akin ang isa sa mga opisyal. Alam mo ba kung ano ang binubuksan ng susi na to, Emar Santos? Wala akong ideya. Sinuri namin ito ng sama-sama. Maliit ito, malamang para sa safety deposit box o padlock. Kinuhanan ito ng larawan ng opisyal at inilagay sa evidence bag. Pwede bang i-check ang mga gamit ng sister-in-law mo? Tanong ng opisyal. Ni Lourdes. Hindi siya nakatira dito. Ibig sabihin, anumang iniwan niya nang dumalaw. Minsan ginagamit niya ang guest room. Walang kakaiba sa guest room hanggang tumingin ang opisyal sa ilalim ng kama at hinila ang maliit na maleta. Kilala mo ba to? Hindi, sagot ko. Walang dapat sa ilalim ng kama na yan. Regular ko itong nililinis. Binuksan namin ang maleta. May mga dokumento, lumang cellphone, at isang bagay na nagpalamig sa dugo ko. Ang bracelet na paborito ni Sofia. Regalo ko sa kanya sa birthday niya taon na ang nakalipas. Agad na tinawagan ng opisyal si Detective Santos para ipaalam ang natuklasan. Samantala, binuksan namin ang cellphone. Halos patay na ang battery, pero gumana. Sa photo gallery, nahanap namin ang mga larawan na nagpalamig sa akin. Si Sofia, malinaw na binugbog, nakatali sa upuan. At sa tabi niya, nakangiti sa kamera, sina Lourdes at Daniel. Diyos ko, bulong ko, pakiramdam na masusuka. Mahinahon na kinuha ng opisyal ang cellphone mula sa akin. Mahalagang ebidensya ito, Emar Santos. Kailangan mong manatiling kalmado. Pero impossible ang kalmado. Nasunog ang mga larawan sa isip ko. Patay na talaga ang kapatid ko, hindi ba? Hindi sumagot ang opisyal. Pero ang mata niya ang nagsabi ng lahat. Pagbalik ko sa ospital, halos gabi na. Naghihintay sa akin si Detective Santos. Issued na ang arrest warrants para kina Lourdes Hernandez at Daniel Rojas, ipinaalam niya. At hinahanap namin si Yar Valencia sa pamamagitan ng Interpol. May nahanap ba kayo tungkol sa kapatid ko? Wala pa. Pero ang mga larawan ay damning. Pinapalawak namin ang search perimeter. Pwede ba akong makita si Emilia ngayon? Pero may dapat mong malaman. Nagsisimula na siyang magsalita ng malinaw. Ang sinasabi niya ay nakakaistorbo. Ano ang sinasabi niya? Mas mabuti kung marinig mo mula sa kanya. Pero maghanda ka, Emar Santos. Mas malalim ito kaysa inakala natin. Pumasok ako sa kwarto na tumitibok ang puso. Nakaupo si Emilia sa kama. Awkward na hawak ang baso ng tubig. Pagkakita niya sa akin, napuno ng luha ang mata niya. Miguel, bulong niya sa mahinang boses. Patawarin mo ako. Wala akong pagpipilian. Dahan-dahang lumapit ako at naupo sa gilid ng kama. Bakit, Emilia? Bakit 6 na taon ng ganitong pagpapanggap? Ano ang nangyari kay Sofia? Ipikit ni Emilia ang mata sandali, na parang nag-iipon ng lakas. Pagbukas niya, nakita ko ang determinasyon na hindi ko pa nakita noon. Nagsimula lahat sa trust fund ni Tio, simula niya. Pero naging mas masahol pa. Umupo ako sa tabi niya na sinusubukang iproseso ang sinasabi. Ang kwarto sa ospital na may puting dingding at amoy disinfectant ay parang hindi totoong entablado para sa ganitong pag-amin. Palayasin kami. Bakit? Tanong ko.
Uminom ulit si Emilia ng tubig. Nanginginig pa ang kamay niya, pero matatag na ang tingin. Ang bahay ni nanay at tatay. Hindi lang ordinaryong property sa historic downtown. May higit pa roon. May naitago ang tatay ko bago siya mamatay. Ano? Mga dokumento. At tunay ng illegal business dealings ni Daniel sa lokal na politiko. Peking kontrata. Suhol, money laundering. Accountant ang tatay ko at natuklasan niya lahat. Itinago niya bilang life insurance policy. Pero namatay siya bago niya magamit. At si Lourdes, ang sarili mong kapatid, kasali rito. Tumango ng dahan-dahan si Emilia. Lagi nang naiinggit si Lourdes sa meron ako. Ang kasal ko, ang pagmamahal ng tatay namin. Nang mamatay si tatay at sinabi sa kanya ni Daniel ang tungkol sa nakatagong dokumento, nakita niya ang pagkakataon. Pinlano nila ang peking aksidente para kontrolin ang trust fund. Panatilihin akong drugged, at tahimik na hanapin ang dokumento sa bahay. Pero sa kanilang dalawa ang bahay, katwiran ko. Pwede namang pumasok si Lourdes kahit kailan. Hindi ganoon kasimple. Meticulous ang tatay ko. Nakatago sa hidden safe ang dokumento. Ako lang ang nakakaalam kung saan at paano buksan. Pinagkatiwalaan niya sa akin bago siya mamatay. Parang kidlat ang memorya na dumaan sa isip ko. Ang maliit na susi na nahanap namin sa drawer ko. Maliit na susi. Tanso. Nanlaki ang mata ni Emilia sa gulat. Nahanap mo ito. Itinago ito ni Sofia para sa iyo. Sabi niya iyon ang tanging lugar na hindi titingnan ni Lourdes. Nasa pulisya na ito ngayon, sagot ko. Pero Emilia, ano talagang nangyari 6 na taon na ang nakalipas? Paano nila piniking ang aksidente? Tumingin siya sa labas ng bintana. Gabi na sa lungsod. Walang aksidente. Dinroga ako ni Lourdes sa family dinner. Pagkagising ko, nasa ospital na ako at sinasabi ni Yar Valencia na kung hindi ako makikipagtulungan, papatayin ka nila. Pinakita nila ang mga laawan mo na sinusundan ng armado. Sabi nila simple lang. Magpapanggap akong lumpo. Ikaw ang magmamanage ng trust para sa medical care ko at unti-unti nilang kinukuha ang pera. Bakit hindi mo sinubukang i-warn ako? Sinubukan ko, Miguel, maraming beses. Sa simula, nang may nurse pa, sinubukan kong makipagkomunika sa kurap. Pero laging nakabantay si Lourdes. Nang mas madalas bumisita si Sofia, naipahintulot ko sa kanya na maintindihan na may mali. At iyon ang dahilan kung bakit nawala si Sofia. Bulong ko, may bukol sa lalamunan. Tumango si Emilia, tumutulo ang luha. Nahuli sila ni Lourdes at Daniel na sinusuri ang gamot ko. Kinidnap nila siya. Pinakita nila sa akin ang mga larawan niya na binugbog para manahimik ako. Sabi nila kung hindi ako sumunod, susunod ako. Diyos ko, Emilia. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay. At si Yar Valencia. Peking lahat ng diagnosis niya. Kasali siya mula simula. Nakakuha siya ng share sa trust fund bilang specialized consultations. Nang maging sobrang sakim siya, pinadala nila sa ibang bansa. Bumukas ang pinto at pumasok si Detective Santos. Narinig niya ang bahagi ng usapan namin. Emares Santos, kailangan ko ng higit pang detalye tungkol sa mga dokumentong binanggit mo at sa whereabouts ni Yar Valencia. Sa susunod na oras, ibinahagi ni Emilia ang lahat ng alam niya. Mahigit $1,000,000 ang inwithdraw ni Lourdes at Daniel mula sa trust fund sa loob ng 6 na taon. Si Yar Valencia, narinig niya, nasa Argentina sa ilalim ng peking pagkakakilanlan. At tungkol kay Sofia, ang huli niyang alam, pinanatili siya sa rural property ni Daniel sa labas ng lungsod. Pero yon mahigit 1 taon na ang nakalipas, sabi ni Emilia. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Tumagal ang detective sa pagkuha ng notes at pagkatapos ay tiningnan kami ng seryoso. May mga patrol na naghahanap kina Lourdes at Daniel. Pero hindi natin sila mahanap sa kilalang addresses. Posibleng na tip-off sila tungkol sa investigasyon natin. Tip-off ng sino? Tanong ko, nag-alala. Iimbestigahan namin. Maaring sinumang empleyado ng ospital. Kontak sa pulisya. Malawak ang corruption networks na binanggit ng asawa mo. Lumapit ang detective, binaba ang boses. Para sa kaligtasan ninyo, ililipat namin si Emares Santos sa ibang ospital. At dapat kang sumama. Ganoon ba kabigat ang sitwasyon? Kung totoo ang sinasabi ng asawa mo, hindi lang fraud at kidnapping ang kasalihan nila, malamang murder pa. Walang hihinto sa kanila. Inayos ang transfer para sa madaling araw, sa ospital sa malaking lungsod, kung saan makakatanggap si Emilia ng specialized care para mabawi ang long-term effects ng drugs. Sasama ko sa kanya, protektado ng undercover officers. Habang naghihintay, naupo ako kasama si Emilia sa dilim ng kwarto. Maliit na lampara lang ang nag-ilaw sa mukha niya.
Pagkatapos na napakaraming revelations, mas marami pa rin akong tanong kaysa sagot. Paano mo kinaya lahat ng ito? Tanong ko. 6 na taon ng pagpapanggap. Alam mo ang nangyayari. Iniisip kita. Simpleng sagot niya. Kung ibunyag ko ang sarili ko, papatayin ka nila. May mapanganib na contacts si Daniel. Hitman. Narinig ko siyang nakikipag-usap kay Lourdes maraming beses kung gaano kadali lutasin ang Michael problem. Pero hindi buhay ang pamumuhay ng ganoon, Emilia. Kulungan yon. Pinapanood kita araw-araw na nag-aalaga sa akin, at hindi ko masabi ang katotohanan. Nabiyak ang boses niya. Pinakamasama sa gabi kapag natutulog ka. Minsan pumupunta si Lourdes at pinipilit akong maglakad sa bahay para hindi ma-atrophy ang muscles. Kung tumanggi ako, binabantaan niya na sasaktan ka. Lumalabas ka sa bahay kapag tulog na tulog ako. May binibigay si Lourdes para hindi mo marinig. Laging binabantayan. Laging binabantaan. At ang blinks, ang paraan natin ng pag-uusap. Lumitaw ang malungkot ng ngiti sa mukha niya. Iyon ang maliit kong rebellion. Itinatag ko ang kode na iyon kasama mo. Umaasa na balang araw magagamit ko para i-warn ka. Pero laging nakabantay sila. Pumasok ang nurse para i-check ang vitals ni Emilia. Pag-aalis niya, ipinagpatuloy ko ang mga tanong. Sabi mo nagsimula ito dahil sa mga dokumentong itinago ng tatay mo. Ano eksakto ang laman niyon? Peking kontrata sa pagitan ng construction company ni Daniel at ng gobyerno. Overbilling, Jost Properties. Accountant ng kumpanya ang tatay ko bago kunin ni Daniel. Natuklasan niya na nag-embezzle sila ng public funds, milyon-milyon. At bakit hindi niya inireport? Sinubukan niya, pero walang naniwala. Matandang accountant laban sa negosyanteng may political connections. Kaya pinanatili niya ang mga kopya bilang insurance. Nang magkasakit siya, sinabi niya sa akin kung saan itinago. Isang mahinang katok sa pinto ang nag-interrupt sa usapan namin. Si Yar Mendoza. Pasensya sa oras, pero gusto kong i-check ang pasyente bago ang transfer. Sabi niya, lumapit kay Emilia. Habang sinuri ng doktor si Emilia, nag-vibrate ang phone ko na may text. Galing kay Lucia. Nasaan ka? Dumaan ako sa bahay ninyo walang tao. Nag-aalala ako. Maikling sumagot ako. May komplikasyon si Emilia. Nasa ospital kami. Tawagan kita bukas. Agad na sumagot ulit. Saang ospital? Papunta na ako. Tiningnan ko ang detective na bumalik sa kwarto. Gusto pumunta ang kapatid ko. Safe ba na sabihin ko kung saan kami? Nagkunot ang noo ng detective. Sa ngayon, mas mabuti na huwag muna isali ang iba. Sabihin mo tatawagan mo kapag nakastabilize na. Sinunod ko ang payo niya at inilagay ang phone. Tinapos ni Yar Mendoza ang examination. Physically, gumaganda na siya. Pero kailangan niya ng intensive therapy para mabawi ang full mobility. 6 na taon ng forced inactivity ang nagpahina ng malaki sa muscles niya. Magkakaroon ba ako ng permanenteng damage? Tanong ni Emilia nang nanginginig ang boses. Mahirap sabihin ngayon, pero sa tamang treatment, dapat marami kang ma-recover na functionality. Pag-aalis ng doktor, tumingin sa akin si Emilia na may ekspresyong hindi ko pa nakita. Puro determinasyon. Kailangan mong tulungan akong hanapin si Sofia, sabi niya, kung buhay pa siya. Hinahanap na ng pulisya, sagot ko. Nagpadala sila ng units sa property ni Daniel. Wala na siya roon. Inilipat nila siya mga buwan na ang nakalipas. Narinig ko si Lourdes sa telepono. Alam mo ba kung saan? Hindi eksakto, pero binanggit niya ang lake house. May cabin si Daniel sa lawa. Hindi niya ako dinala roon, pero minsan binabanggit niya. Ipinaalam ko ito sa detective, na agad na tumawag. Pagbalik niya, seryoso ang ekspresyon. Nalokete na ang cabin, pero kailangan namin ng warrant para pasukin. Pinoproseso na namin. Sa 3:00 ng madaling araw, handa na ang lahat para sa transfer. 2 orderlies ang tumulong kay Emilia sa wheelchair. Hindi pa rin siya makalakad mag-isa. Ang muskos niya, kahit hindi atrophied tulad ng inaasahan pagkatapos ng 6 na taon na totoong paralisis, sobrang hina pa rin. Personal na pinangunahan ni Detective Santos ang operasyon. May unmarked vehicle na naghihintay sa service entrance ng ospital. 2 plainclothes officers ang mag-i-escort sa amin. 4 na oras ang biyahe sa lungsod, ipinaalam niya. May private clinic na naghihintay sa inyo na may staff na pinagkakatiwalaan namin. Habang naglalakad kami sa tahimik na koridor ng ospital, lumalaki ang pakiramdam ko ng hindi maganda. Parang masyadong madali ang lahat. Kung ganoon kadelikado sina Lourdes at Daniel, kung marami silang connections, bakit hindi pa sila sumubok ng anumang bagay? Ang unis ko ay naging panik ng makarating. Kami sa parking garage.
at nakita ko kung sino ang nakatayo sa tabi ng sasakyan. Si Lucia. Miguel. Sigaw niya, tumatakbo patungo sa amin. Salamat sa Diyos na hanap kita. Mabilis na humarang si Detective Santos sa amin. Ma'am, police operation ito. Hindi ka pwede rito. Pulisya. Ano ang nangyayari? Mukhang tunay na nalilito si Lucia. Paano mo nalaman kung saan kami? Tanong ko, lalong nag-alala. May kaibigang nurse na tumawag sa akin. Sabi niya inililipat si Emilia at mukhang seryoso. Nagpalitan ng tinginan ang detective at mga opisyal ng TENS. Aling nurse eksakto? Tanong ng detective. Si Laura, nagtatrabaho dito sa ospital. Sabi niya mukhang emergency. Nanginginig ang gulugod ko. Laura, ang nurse na unang nag-alaga kay Emilia. Yung pinatalsik ni Lourdes, sabi niya unnecessary expense na. Si Laura ang nurse na. Hindi ko natapos ang pangungusap. May screech ng gulong sa parking garage nang biglang dumating ang itim na SUV mula sa wala. Dumudulas patungo sa amin. Bumukas ang mga pinto at 3 armado na lalaki ang lumabas. Get on the ground. Sigaw ng isa sa mga opisyal. Hinugot ang baril. Lahat nangyari sa ilang segundo. Putok ng baril, sigawan. Itinapon ko ang sarili ko kay Emilia. Pinoprotektahan siya ng katawan ko. Natumba ang wheelchair at pareho kaming nahulog sa sahig. Naramdaman ko ang matalim na sakit sa balikat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong tumatakbo si Lucia. Hindi para magtago, kundi patungo sa SUV. Tinulungan siya ng isa sa mga attacker na makapasok. Lucia. Sigaw ko sa disbelief. Binigyan ako ng huling tingin ng sarili kong kapatid bago umalis ang SUV. Walang kalituhan sa mata niya. Determinasyon niyon. Binaril ng mga opisyal ang gulong ng sasakyan. Pero malayo na ito. Lumuhod ang detective sa tabi namin. Nasugatan ka ba? Naramdaman ko ang basa sa balikat. Dugo. Napasok ng bala. Ayos lang ako, sabi ko. Si Emilia, maputla pero conscious. Hindi ako tinamaan, bulong niya. Miguel, ang kapatid mo. Mukhang kasali siya sa kanila, sabi ng detective. Tinutulungan kaming tumayo. May hinala ka ba? Wala. Lagi siyang mukhang nasa panig ko. Lumapit ang pangalawang opisyal. Dumudugo sa sugat sa noo. Ang nurse na binanggit niya, si Laura Mendoza. Kinumpirma ko lang, hindi na siya nagtatrabaho sa ospital na ito sa loob ng 5 taon. Sumumpa ang detective sa ilalim ng hininga. May malubhang leak tayo. Pagbabago ng plano. Hindi na tayo pupunta sa lungsod. Mabilis nila kaming inilipat sa ibang sasakyan na nakatago sa ibang parte ng garage. Pinatch ng paramedic ang balikat ko. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ko habang umandar ang sasakyan. Sa safe house, sagot ng detective. At kailangan mong sabihin sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa kapatid mong si Lucia. Sa biyahe, sinubukan kong iproseso ang pagtataksil ni Lucia. Gaano katagal na siyang kasali? Kasali ba siya mula simula? Naalala ko ang patuloy niyang mungkahi na ilagay si Emilia sa home. Ang insistence na kailangan ko ng break. Hindi yon concern. Bahagi iyon ng plano. Si Lucia ang nagmanage ng schedule ko nitong nakaraang taon. Sabi ko, biglang naalala. Nag-alok siyang tulungan ako sa appointments ni Emilia, bills, lahat. May access siya sa lahat ng impormasyon namin. Tumango ng malungkot ang detective. Isinasara na ang bilog. Kumpletong family operation. Pero bakit? Nakatakas ang tanong mula sa labi ko. Halos parang daing. Si Emilia, na tahimik noon, nagsalita sa mahinang boses. Ang mga dokumentong itinago ng tatay ko. Hindi lang si Daniel ang implicated. May higit pang tao kasali. Mahalagang politiko, negosyante, milyon-milyong dolyar sa fraudulent contracts. Tumigil siya at tiningnan ako ng diretso. Nasa mga dokumento ang pangalan ni Lucia, Miguel. Siya ang link sa pagitan ni Daniel at ng mga opisyal. Parang martilyo ang revelation na iyon sa akin. Ang sarili kong kapatid, na lagi kong itinuring na tapat at masipag, ay bahagi ng corruption ring na sumira sa buhay natin. Alam mo ito mula simula. Tanong ko kay Emilia. Nalaman ko mamaya mula sa mga usapan na narinig ko sa pagitan nina Lourdes at Daniel. Una, akala ko ang trust fund lang ang target. Pagkatapos, naintindihan ko na mas malaki ito. Huminto ang sasakyan sa harap ng anonymous na gusali sa labas ng lungsod. Mukhang abandoned warehouse, pero sa loob ay may makeshift offices at mga agent na nagtatrabaho. Tactical Operations Center, paliwanag ng detective. Ligtas kayo rito habang inorganisa namin ang raid sa Leke Cabin. Inasikaso ng medic ang sugat ko habang inayos si Emilia sa kot. Mukhang pagod ang mukha niya, pero may kaluwagan din. Sa unang pagkakataon sa 6 na taon, makapagsalita siya ng malaya.
Sobrang pasensya na, Miguel, sabi niya ng kamilang. Lahat ng pinagdaanan mo dahil sa akin. Hindi kasalanan mo, sagot ko, hinawakan ang kamay niya. Ginawa mo ang kailangan mong gawin para mabuhay, para protektahan ako. Pero si Sofia, ang kapatid ko, at ngayon nalalaman na kasali si Lucia. Hahanapin natin si Sofia, pangako ko. Kahit hindi ako sigurado kung kaya kong tuparin. At titigilan natin ang lahat ng responsible. Hinawakan ni Emilia ang kamay ko nang may lakas na hindi inaasahan mula sa matagal ng lumpo. May isa pa dapat mong malaman, sabi niya, halos bulong. Isang bagay na narinig ko noong nakaang linggo nang nasa telepono si Lourdes. Akala nila sedated ako. Pero hindi ko ininom lahat ng pills. Ano iyon? Tiningnan ko siya ng umaasa. Nararamdaman na anumang bagong revelation ay lalong magpapahamak sa impyerno na naging buhay namin. Buhay si Sofia, Miguel. Buhay siya, at may anak siya. Anak mo. Ang mga salita ni Emilia ay tumama na parang kidlat sa maliit na kwarto ng Operation Center. Tumanggi ang isip ko na iproseso ang narinig. Impossible yan, stammer ko. Kapatid ko si Sofia. Paano siya magkakaroon ng anak ko? Mas hinigpitan ni Emilia ang hawak sa kamay ko. Hindi biological na kapatid mo si Sofia, Miguel. Adopted siya ng mga magulang mo nang baby pa siya. Alam mo naman iyon, di ba? Nakaubos ang hininga ko. Alam ko palagi na adopted si Sofia. Hindi namin itinago sa pamilya, pero hindi ko naisip. Pero lumaki kaming magkasama na parang magkapatid. Walang anumang nangyari sa amin. Hanggang ako'y lumpo, sabi ni Emilia ng mahina. Madalas na pumupunta si Sofia para tulungan ka. Maraming oras kayong magkasama habang nagpapanggap akong natutulog. Nakita ko kayong lumalapit. Ang paan ng pagtingin niya sa iyo. Bumalik ang isip ko sa unang mga taon pagkatapos ng aksidente. Ang patuloy na pagod, ang kawalan ng pag-asa. Si Sofia ang pinakamalaking suporta ko. Laging naroroon, laging nakakaunawa. Hindi ibig sabihin na may relasyon kami. Protesta ko ng mahina. Sa gabi bago siya nawala, narinig kita. Ako'y nasa sala na dapat natutulog. Kayo'y nasa kusina. Inamin ni Sofia ang damdamin niya sa iyo. Sabi niya lagi niyang minahal ka ng higit pa sa adoptive relationship. Naalala ko ang usapan na iyon. Sobrang gulong-gulo ako. Sobrang vulnerable. Niyakap ako ni Sofia. Inaaliw para sa nasayang kong buhay sa pag-aalaga kay Emilia. At saka ang isang halik na nagbago ng lahat. Isang beses lang iyon, bulong ko. Baliw ako, gulong-gulo. Hindi ko naisip na maaaring magkaroon ng anak. Kinabukasan, nawala si Sofia, patuloy ni Emilia. Kinidnap sila ni Lourdes at Daniel. Pero hindi dahil natuklasan niya ang gamot ko tulad ng sinabi ko noon. Dahil inamin niya sa kanila na buntis siya. Sa akin, bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko, halo ng gulong-gulo at galit. Dahil kamakailan lang ako nakakaalam, 1 linggo na ang nakalipas. Nasa telepono si Lourdes. Sabi niya halos 2 taong gulang na ang bata at gusto ni Lucia na alisin ang ina para mapanatili siya. Pumasok si Detective Santos sa sandaling iyon. Nag-interrupt sa amin. May halo ng urgency at tagumpay ang mukha niya. May waran na tayo para sa lake cabin. At kinumpirma na may recent activity roon. May ilaw, ilang sasakyan. Tumayo agad ako. Nakakalimutan ang sakit sa nasugatan na balikat. Kailangan kong sumama. Impossible, Mr. Santos. Police operation ito. Ang kapatid ko naroon. At posibleng. Tumingin ako kay Emilia, na tumango ng bahagya. Posibleng anak ko rin. Nagkunot ang noo ng detective. Anak mo, ano ang sinasabi mo? Maikling ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Nakinig ang detective ng walang ekspresyon. Pero nakita ko ang gulat sa mata niya. Nagpapalubha iyan, sabi niya sa wakas. Pero hindi pa rin. Masyadong delikado. Kung may bata, ang presensya ko ay makakatulong, giit ko. Magtitiwala sa akin si Sofia. Kakailanganin ng bata ang pamilyar na mukha. Pagkatapos na mainit na argumento, bahagyang pumayag ang detective. Pwede kang sumama, pero mananatili ka sa outer perimeter kasama ang mga paramedic. Kapag secure na ang scene at safe, saka ka papayagang pumasok. Sinubukan ni Emilia na tumayo. Ako rin. Talagang hindi, sabi ko. Halos hindi ka makagalaw. Kailangan mong magpahinga at mag-recover. 6 na taon na akong nagpapahinga, Miguel, sabi niya ng may mapait na irony. Bukod pa, kilala ko si Lourdes higit sa sinuman. Alam ko kung paano siya mag-isip, kung paano siya mag-react sa pressure. Sa wakas ay pumayag kami na sasama si Emilia, pero mananatili siya sa sasakyan na may police protection. Agad na inilunsad ang operasyon.
4 na unmarked police vehicles, tactical officers, snipers. 1 oras ang layo ng lake cabin. Sa biyahe, sinabi pa sa akin ni Emilia ang higit pang detalye. Narinig niya na lagi gustong magkaroon ng anak si Lourdes, pero hindi kaya. Nang malaman niyang buntis si Sofia, nakita niya ang pagkakataon. Ang plano ay pigilan siya hanggang manganak, pagkatapos ay alisin siya at itago ang bata. At si Lucia, paano siya kasali? Si Lucia ang connection sa corrupt politicians. Sa naintindihan ko, sila ni Daniel ay magkasintahan ng maraming taon. Ideya niya ang paggamit ng fake paralysis ko para kontrolin ang trust at panatilihin kang abala habang hinahanap nila ang dokumento. Saan eksakto ang mga dokumentong iyon? Sa hidden safe sa fireplace ng bahay ni nanay at tatay. Ang susi na nahanap mo ay bahagi ng kombinasyon. Kailangan ng susi at numerical sequence na ako lang ang nakakaalam. Nakinig ng mabuti ang detective na nakaupo sa front seat. Mahalaga ang mga dokumentong iyon sa kaso, sabi niya. Pero ngayon, priority natin ang rescue ng hostages. Habang papalapit kami sa lawa, nagsisimula ng magbigay daan ang gabi sa unang sinag ng araw. Ang cabin ni Daniel ay nasa isolated area, napapalibutan ng puno na may direktang access sa tubig. Huminto ang mga sasakyan, mga 500 yards, mula sa property. Tahimik na nag-deploy ang tactical officers sa kagubatan na nakapalibot sa cabin. Mula sa posisyon namin, nakikita namin ang ilaw sa loob at 3 sasakyan na nakaparada sa labas. Ang itim na SUV mula sa shootout, gray sedan, at red truck na agad kong nakilala. Iyon ang truck ni Daniel, bulong ko. Tumango ang detective at nagbigay ng final instructions sa radyo. Simple ang plano. Tatakpan ng snipers ang lahat ng exit, habang pasok ang tactical team mula sa 3 punto ng sabay-sabay. Tandaan, may confirmed presence ng hindi bababa sa 1 minor, sabi ng detective. Extreme caution. Pinanood ko ng tumitibok ang puso at lalamunan, habang lumalapit ang mga opisyal sa cabin. Tahimik na tahimik, nababali lang ng huni ng maagang ibon. Mahigpit na hinawakan ni Emilia ang kamay ko. Bigla, may sigaw mula sa loob ng cabin. Sinundan ng tunog ng nabasag na salamin. Go, go, go! Utos ng detective sa radio. Nangyari lahat sa ilang segundo. Sumalakay ang mga opisyal sa cabin. May sigawan, utos, at pagkatapos ay putok ng baril. 2, 3 tuyong putok. Diyos ko, sigaw ni Emilia, hinawakan ang braso ko. Ang mga susunod na minuto ay agony. Sa wakas, may boses ng opisyal sa radyo. Perimeter secure. 2 suspects neutralized. 1 suspect wounded, 2 hostages unharmed. I repeat, 2 hostages unharmed. Tumingin sa amin ang detective. Hintayin kayo rito hanggang ibigay ko ang signal. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan at tumakbo patungo sa cabin. Naupo kami ni Emilia sa katahimikan, masyadong shocked para magsalita. Pagkatapos ng tila walang hanggan, lumapit ang isang opisyal at binuksan ang pinto namin. Pwede na kayong pumasok. Mag-ingat. Tinulungan ko si Emilia palabas ng sasakyan. Kailangan pa rin niya ng suporta para maglakad. Pero ang determinasyon ay nagbibigay lakas. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa cabin kung saan sinalubong kami ni Detective Santos. Patay na si Daniel, ipinaalam niya ng diretso. Sugatan si Lourdes pero stable. Sumuko si Lucia nang walang laban. At si Sofia, tanong ko, nanginginig ang boses. Ang bata sa backroom. Ayos sila. May medic na nagche-check sa kanila. Tumawid kami sa main room ng cabin. Sinusubukang hindi tingnan ang natabunan na katawan ni Daniel o kay Lourdes na ina-attend sa sahig, binabantayan ng 2 opisyal. Nakaupo si Lucia sa sulok, nakaposas, nakatitig sa kawalan. Habang dumadaan kami sa kanya, tumingala siya. Miguel, sabi niya, halos hindi marinig ang boses. Hindi ko sinadya na umabot sa ganito. Hindi ako tumigil. Walang salita para sa nararamdaman ko sa kapatid ko sa sandaling iyon. Ang backroom ay maliit pero maaliwalas. At naroon si Sofia na nakaupo sa kama. Hawak ang maliit na bata sa kandungan. Pagkakita niya sa akin, napuno ng luha ang mata niya. Miguel, bulong niya. Dumating ka para sa amin. Ang bata, mga 2 taong gulang. Tiningnan ako ng may pagka-curious. May mata ako, walang duda. At ngiti ni Sofia. Sofia, iyon lang ang nasabi ko bago malampasan ng emosyon. Dahan-dahang lumapit ako. Natatakot na matakot ang bata. Inabot ni Sofia ang kamay sa akin. Daniel, ito ang tatay mo, sabi niya sa bata ng mahina, ang madalas kong ikwento sa iyo. Tinitigan ako ng bata ng may intensity na taglay lang ng maliliit na bata. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mahiya.
Naramdaman ko ang isang bagay na nabiyak at naayos sa dibdib ko. Si Emilia ay nanatili sa pinto. Pinapanood ang eksena na may halo ng emosyon sa mukha. Emilia, sabi ni Sofia, nagulat. Nakatayo ka. Matagal na kwento, sagot ni Emilia, dahan-dahang lumapit. Kasing haba ng sayo, siguro. Matagal na nagkatinginan ang dalawang babae. Nag-a-assess. Nagkakakilala bilang mga nakaligtas sa parehong bangungot. Sinabi nila sa akin na patay ka na. Sabi ni Sofia sa wakas. Pinakita sa akin ni Lourdes ang mga larawan. Sinabi nilang pinatay ka na. At pinanatili ka nilang bihag dito, sagot ni Emilia. Habang pinapaniwala nila ako na pinatay ka na nila. Putol ng detective ng mahina. Kailangan ninyong dalhin sa ospital para sa full examination. At pagkatapos ay kailangan namin ng formal statements. Ang susunod na oras ay parang lagnat na panaginip. Ang ospital, mga doktor, ang walang tigil na tanong mula sa mga investigador. Ikinuwento ni Sofia ang kwento niya, kung paano siya kinidnap ni Lourdes at Daniel ng matuklasan. Ang pagbubuntis, kung paano siya pinanatili bilang bihag. Una sa bahay sa labas, pagkatapos sa cabin. Gusto nilang kunin si Daniel mula sa akin pagkatapos manganak, paliwanag niya. Pero naging attached si Lourdes sa kanya. Nagsimulang tratuhin ako ng mas mabuti. Pinayagan akong alagaan siya. Sa tingin ko iyon ang nagligtas sa buhay ko. At si Lucia, tanong ko, kailan siya sumali? Lagi na siyang kasali sa plano. Sagot ni Sofia ng may pait. Siya ang nagsuggest na gamitin ako bilang hostage para mapanatili si Emilia sa kontrol. Una, nagpapanggap siyang tumutulong sa iyo para lang bantayan ka. Pero habang lumilipas ang panahon, lalong naging sakim siya. Gusto niya ang mga dokumento, ang trust fund, lahat. Ipinapaalam sa amin ni Detective Santos na nagsimulang magsalita si Lourdes, kahit sugatan. Naghahanap siya ng deal sa prosecutor's office kapalit ng detalyadong buong corruption network. Binigay niya ang malalaking pangalan, sabi ng detective. State officials, negosyante, kahit federal judge. Magiging political earthquake ito sa lungsod na ito. 3 araw pagkatapos, nang ideklara ng mga doktor na stable na kami lahat, bumalik kami sa lungsod na may police protection. Ang unang stop ay ang bahay ng magulang ni Emilia. Ngayon ay cordoned off bilang crime scene. Sa ilalim ng supervision ni Detective Santos, pinatnubayan kami ni Emilia sa sala fireplace. Tinanggal niya ang specific stone mula sa inner lining. Inihayag ang maliit na compartment. Naroon, gamit ang susi na nahanap ko sa drawer at numerical combination na binigkas niya mula sa memorya, binuksan niya ang hidden safe. Sa loob ay makapal na folder na may mga dokumento, USB drives, at photographs. Lahat ng incriminating material na nakolekta ng tatay ni Emilia sa mga nakalipas na taon. Sa ganitong paraan, matitiyak nating magbabayad ang lahat ng kasali sa kanilang krimen. Sabi ng detective habang inisil ang lahat bilang ebidensya. Ang mga susunod na linggo ay whirlwind ng court statements, medical therapies, at mahihirap na desisyon. Mabilis na umunlad si Emilia sa physical therapy. Nabawi ang mobility na pinanggap niyang nawala sa 6 na taon. Si Sofia at maliit na Daniel ay pansamantalang inilipat sa safe house na pinoprotektahan ng prosecutor's office. 1 buwan pagkatapos ng rescue, kami 3, Emilia, Sofia, at ako, ay nagkita para pag-usapan ang hinahara. Usapan na ipinagpaliban namin, pero hindi na maaring iwasan. Sabi ng mga doktor, fully recovered ako sa ilang buwan. Simula ni Emilia. Marami akong naisip tungkol sa susunod kong gagawin. Ano ang napagdesisyunan mo? Tanong ko ng maingat. Ibebenta ko ang share ko sa bahay ng pamilya at lilipat sa malaking lungsod. May offer ako na magturo ng contemporary dance sa academy. Tumigil siya. Tiningnan ako ng diretso. Gusto ko ng fresh start, Miguel. Walang tali sa nakaraan. Naintindihan ko ang sinasabi niya. Hindi niya ako inaanyayahan na sumama. Emilia, ako. Itinaas niya ang kamay, pinigilan ako. Hindi mo kailangang sabihin kahit ano. Binago tayo ng 6 na taong ito. Nagpapanggap ako na lumpo, pero sa totoo lang, pareho tayong trap. Tumingin siya kay Sofia, pagkatapos sa akin. Ngayon libre na tayong lahat na pumili. Si Sofia, na tahimik noon, nagsalita ng mahina. Ayaw kong makasagabal sa inyo. Ang nangyari sa atin, Miguel, ay sa ilalim ng extraordinary circumstances. Wala akong inaasahan. Pero anak ko si Daniel, sagot ko. At ikaw, mahalaga ka sa akin, Sofia. Lagi na. Alam ko. At kailangan ni Daniel ang tatay niya. Pero ayaw kong makasama mo ako, dahil sa obligasyon. Dahan-dahang tumayo si Emilia, sumandal sa baston. Sa tingin ko kailangan ninyong dalawa ng oras na mag-isa, para mag-usap. Hintay,
Tanong ko sa kanya. Ayaw kong umalis ka ng ganito pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Ngumiti siya na may halo ng lungkot at serenity. Hindi ako nagpapaalam, Miguel. Nagbibigay lang ako ng space para malaman mo kung ano talaga ang gusto mo. Kung ano ang gusto natin pareho. Pagkaalis ni Emilia, kami ni Sofia ay naupo sa katahimikan ng matagal. Sa wakas, hinawakan niya ang kamay ko. Ano ang gagawin natin, Miguel? Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Pero gusto kong maging bahagi ng buhay ni Daniel. At gusto kong makita kung saan dadalhin tayo nito, Sofia. Walang guilt, walang pressure. 6 na buwan pagkatapos, nagkaroon ng bagong balanse ang buhay. Tinupad ni Emilia ang salita at lumipat sa lungsod kung saan namumukadkad ang career niya bilang dance teacher. Nagpapanatili kami ng kontak, maingat na pagkakaibigan na dahan-dahang naghihilom sa sugat ng nakaraan. Kami ni Sofia, Daniel, at ako ay lumipat sa maliit na bahay sa labas ng lungsod. Nagsimula kaming dahan-dahang muling magkakilala, bumuo ng unconventional pero mapagmahal na pamilya. Minsan pa ring dumadalaw ang mga multo ng nakabahaging kasaysayan. Pero lalong lumiliit bawat araw. Sentensyado si Lourdes ng 30 taon sa kulungan dahil sa kidnapping, fraud, at conspiracy. Mas mababang sentensya ang nakuha ni Lucia, 15 taon, salamat sa kooperasyon niya sa authorities. Buong binuwag ang corruption network na kanilang pinagsamahan ni Daniel. Dinala sa hustisya ang mga opisyal at negosyanteng akala ay hindi maaabot. Tungkol sa akin, bumalik ako sa dating craft business ko. Ngayon ay may maliit na tindahan sa sentro ng bayan. At tuwing gabi kapag binapatulog ko si Daniel at ikinukwento sa kanya ang istorya, nararamdaman ko na sa kabila ng lahat ng sakit at kasinungalingan, binigyan ako ng buhay ng pangalawang pagkakataon. Ang huling pagkakataon na nakita ko si Emilia ay sa opening ng dance academy niya. Radiant siya, transformed. Nagyakapan kami ng matagal ng walang salita. Alam naming pareho na sa kabila ng lahat, ang magkahiwalay na landas namin ay nagdala sa amin kung saan dapat kaming naroroon. Masaya ka ba? Tanong niya bago kami magpaalam. Masaya ako, sagot ko ng tapat. At ikaw? Natututo akong maging masaya, sabi niya, ngumingiti. Isang araw-araw, at iyon ang aking kwento. Inalagaan ko ang lumulumpong asawa ko sa loob ng 6 na taon, hanggang sinabi sa akin ng isang doktor na tawagan ang pulisya. Ang sumunod ay sinira ang aking mundo, pero nagbigay din ng pagkakataon na muling buuin ito ng may katotohanan, may sakit, pero sa wakas ay may pag-ibig. Kung naantig sa iyo ang kwento ko, mag-subscribe sa channel para sa higit pang testimonies na mag-iwan sa iyo ng walang hininga. Mag-comment at sabihin kung ano ang gagawin mo sa sitwasyon ko.